Magandang araw! Narito na naman si Teacher Hannah para tulungan kayong pag-aralan ang inyong module sa homeroom guidance. At ang ating gagawin sa araw na ito ay ang module 13 sa ika-4 na markahan. Ito ay may pamagat na Get Involved and Feel Right. Handa na ba kayong matuto? Magaling! Tara na at sama-sama nating unawain at gawin ang module na ito. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang una, nakikilala ang mga paraan kung paano tutugunan ang pangangailangan ng ating komunidad. Pangalawa, nakabubuo ng kakayahang magpalakas sa sarili at kakayahang makibahagi sa pagtuklas ng posibleng solusyon sa mga issue sa ating komunidad. At pangatlo, nakapagbabahagi ng personal na kontribusyon na maaaring magresulta sa paglutas ng mga issue sa komunidad at sa daigdig. Ang module na ito ay gagawin ninyo sa ikatlo at ika-4 na linggo ng ika-4 na markahan. Uulitin ko ha, gagawin ang module na ito sa ika-3 at ika-4 na linggo ng ika-4 na markahan. Maaari niyong gawin ang module na ito sa loob ng 180 minuto. Ang mga kagamitan na kinakailangan upang gawin ang module na ito ay blankong papel kung wala kayong worksheet, lapis o kaya naman ay ballpen, at mga kagamitang pangkulay o yung tinatawag na coloring materials. Dito na tayo sa paniwalang bahagi ng inyong module. As you grow older, you start to be more aware of the things around you. Ibig sabihin yan mga bata, habang ikaw ay lumalaki o tumatanda, nagsisimula ka ng magkaroon ng kamalayan sa mga bagay at pangyayari sa iyong paligid. You become more independent and responsible as you explore the world you live in. Nagiging responsable ka na at mayroon ka ng kakayahang gumawa o kumilos mag-isa habang ikaw ay tumutuklas o ikaw ay nakakaranas ng mga iba't ibang pangyayari sa mundong iyong ginagalawan. The kind of environment you have has an impact to your learning and development as a person. Ibig sabihin naman yan mga bata, kung ano yung kinalakihan mo o yung uri ng paligid na iyong tinitirhan at ginagalawan ay mayroong malaking impact sa iyong pagkatuto at pagkahubog mo bilang isang tao. So halimbawa, ikaw ay nakatira sa isang lugar na hindi magulo. Ikaw ay nakatira sa maayos na lugar at maayos na paligid. Ibig sabihin niyan, ikaw ay may kakayahang matuto ng maayos kasi walang distraction sa iyo. At dahil wala kang nakikitang hindi maganda, lalaki kang maayos. Pero kung halimbawa, ikaw naman ay nakatira sa lugar na magulo, may mga nagmumura, may mga nagsasabi ng hindi maganda, maaari mo yung ma-adapt. Ibig sabihin, maaari mong kalakihan yon. Kung halimbawa,
walang taong nagsasabi sa'yo na yung mga nakikita mo o mga naririnig mo ay hindi maganda. Pag walang nagtatama sa'yo, kalalakihan mo yon at aakalain mo na yung mga nakikita mong hindi maganda ay tama at ito ay maaari mong gayahin o gawin. Kaya, ang sabi diyan, kung anong klase ng paligid ang iyong tinitirhan o kung saan ka kumikilos na lugar, yan ay mayroong malaking impact sa iyong pagkatao at malaking impact din sa iyong pagkatuto. Kaya mas maganda na kung halimbawa nakatira ka sa isang lugar na hindi maganda ang paligid, mas maganda na gagabayan ka ng iyong mga magulang para malalaman mo kung yung mga nakikita mo o mga naririnig mo ay tama ba o hindi. As a young member of your community, you are encouraged to be involved in discovering solutions to the present problem. So bilang batang miyembro ng inyong komunidad, ikaw ay hinihikayat na makilahok o sumali sa pagtuklas ng mga solusyon sa problemang kinakaharap ng ating pamayanan o ng pamayanan na inyong tinitirhan. Remember, no matter how big or small your contribution is, this will give a positive impact to the betterment of your community. Tandaan mo or tandaan nyo mga bata na kahit maliit o malaki man ang kontribusyon o naitulong mo sa inyong komunidad, ito ay magbibigay na ng magandang dulot para sa ikauunlad ng inyong komunidad. Kaya kung may maitutulong ka, huwag kang mahihiyang tumulong dahil malaki ang epekto nito para sa ikauunlad ng inyong pamayanan. Bago tayo tuluyang mag-aral at gawin ang mga gawain sa module na ito, magbalik-aral muna tayo sa inyong ginawa at natutunan sa nakaraang module. Sa module 12, natutunan mo ang kahalagahan ng pag-unawa sa iyong sarili at ang relasyon mo sa iba. Nakakatulong ito upang mabuo ang iyong kakayahang maging responsable bilang miyembro ng inyong pamilya, ng paaralan, at ng komunidad. Sa pamamagitan ng mga ibinigay na gawain, natutunan mo din na bilang batang mag-aaral, ay mayroon ka ng magagawa upang tulungan ang iba kahit na sa maliit na paraan. Okay? Yan ang inyong natutunan na kahit na bata ka pa, mayroon ka ng maitutulong sa iba. Kahit na sa maliit na paraan, ay mayroon ka ng maibibigay na tulong sa paaralan, tulong sa pamayanan, at tulong sa inyong pamilya. Dito na tayo sa let's try this activity or the community I live in. Your neighborhood where you live in has an impact on your life as you grow. Walking around your place is a great way to take a closer look at your community. So, kagaya ng aking sinabi, ang lugar kung saan ka nakatira ay may malaking impact o epekto sa iyong buhay habang ikaw ay lumalaki. Kaya yung paglalakad o pag-ikot-ikot sa lugar kung saan ka nakatira
ay isa sa mga magandang paraan para mas lalo nyo pang makita ang paligid o para mas lalo nyo pang makilala ang pamayanan na inyong tinitirhan. So ano po, Teacher Hana, ang gagawin sa activity na ito? Una, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga magulang o tagapag-alaga dahil kayo ay gagawa ng larawan ng komunidad na iyong tinitirhan. Gagawa ka ng mapa. So, mapa ng lugar na tinitirhan mo ang iyong gagawin. Draw the 4 sides around your house. Name the streets, green spaces, houses, shops, and other places you think are important. So, maganda mga bata na kapag gagawa ka ng mapa, lagyan mo muna ng isang malaking kahon. May 4 sides para mabuo ang iyong mapa. Pagkatapos, iguhit mo muna ang iyong tahanan. Pagkatapos mong iguhit ang iyong tahanan, ay iguhit mo naman yung mga lugar na maaring makita sa paligid ng iyong tahanan. Ano yung makikita mo sa hilaga, silangan, timog at kanlurang bahagi ng iyong tahanan. So lahat ng mga lugar, mga kalye, mga bahay, mga tindahan, at iba pang mga lugar na maaring makita sa inyong tahanan or sa paligid ng inyong tahanan. Yon ay ilalagay nyo sa inyong mapa. Lahat ng mga mahalagang kalsada, mahalagang lugar na maaring maging palatandaan patungo sa inyong tahanan ay iyong idodrawing at papangalanan. Ilalagay nyo yung mga pangalan nila. Pagkatapos, kinakailangan maging creative ka o malikhain ka sa gagawin mong mapa. At kailangan gawin mo itong colorful. Ibig sabihin, kulayan mo yung mapa na iyong gagawin. Okay? Mayroon akong example na ipapakita sa inyo. Pagkatapos, sasagutan nyo na yung processing question. Pagkatapos yung gumawa ng mapa. Ayan, yan yung example ng mapa. Okay? O, nakalagay dyan ay our house. So, i-drawing mo muna yung inyong tahanan. Then, makikita sa tabi ng kanyang bahay ang kanilang grandparents' house. So, ibig sabihin niyan, magkatabi yung bahay nila at ang bahay ng kanyang lolo at lola. Tapos, sa itaas na bahagi ay ang kanilang family's farmland. Ibig sabihin, meron silang bukid. Ayan. Makikita nyo rin yung iba't iba pang mga lugar. Makikita nyo may mga puno, may mga bundok, may kalsada, may paaralan, mayroong palengke, may grocery. So, lahat po ng makikita ninyo sa inyong lugar na tinitirhan ay iyong iguguhit. Yung mga mahalagang lugar na maaring maging palatandaan sa paligid ng inyong lugar na tinitirhan ay iyong ilalagay. Tapos papangalanan ninyo. Huwag niyong kalimutang ilagay yung pangalan ng mga lugar na maaring makita sa paligid ng inyong tahanan. So, papangalanan nyo yung mga lugar na ilalagay nyo sa mapa, ha? Hindi lang kayo basta-bastang maglalagay ng bahay, basta-bastang maglalagay ng paaralan, maglalagay ng mga palengke, ng simbahan. Kailangan ilagay nyo kung ano ang pangalan nito. Pagkatapos nyong gawin ang inyong mapa, ay sagutan nyo naman ang processing question. So, ang unang tanong, ano ang iyong nararamdaman habang ikaw ay gumagawa ng gawain sa Let's Try This activity? So, habang ginagawa mo yung mapa, ano ang nararamdaman mo? Masaya ka ba?
malungkot, ano man ang iyong nararamdaman, yun ang ilalagay mo dito sa number 1. Then sa number 2, what can you say about the community you live in? Ano yung masasabi mo tungkol sa komunidad o sa pamayanan na inyong tinitirhan? Masasabi ko po na ang lugar na tinitirhan ko o ang komunidad na aming tinitirhan ay tahimik, malinis, walang gulo. O, ilalagay mo lang dyan kung ano ang masasabi mo sa lugar na iyong tinitirhan. Ang lugar po na tinitirhan ko, ang pamayanan po na tinitirhan ko ay masasaya ang mga nakatira dito. Responsable po ang mga nakatira sa pamayanan na aking tinitirhan. Marami pong mga bahay na makikita sa lugar na aking tinitirhan. Bukod po sa mga bahay, ay mayroon din pong mga iba't ibang tanawin na makikita sa lugar na aming tinitirhan. O, ilalagay mo lang dyan kung ano yung masasabi mo sa community or sa pamayanan na tinitirhan mo. Pagkatapos niyan, sa number 3, how do you connect with the people in your community? Paano ka nakikipag-ugnayan sa mga tao na nakatira sa inyong community? Or paano ka nakikipag-usap, paano ka nakikisalamuha sa mga taong nakatira din sa lugar na iyong tinitirhan. Ako po ay nakikipagkwentuhan sa kanila. Nakikipagkaibigan po ako sa mga batang katulad ko. At ang aking mga magulang naman ay maayos din ang pakikitungo sa mga magulang na mga batang nakatira sa aming pamayanan. Ako po ay tumutulong sa mga gawain sa aming pamayanan. Nakikilahok po ako sa mga gawain sa pamayanan namin at lagi po kaming dumadalo sa mga pagpupulong tungkol sa aming pamayanan. O ilalagay mo lang dyan kung paano ka tumutulong or paano ka nakikipag-ugnayan sa mga taong nakatira sa inyong komunidad. Okay, ang gagawin naman natin ngayon ay ang let's explore this activity na may pamagat na footprints. Think of the places around your community that you've been to or passed through when you're walking around your neighborhood. Remember the people you've met and the moments you had with them. Then do the next activity by following the instructions below. So bago natin gawin yung gawain na ito, isipin mo nga muna yung lugar sa inyong community kung saan ikaw ay nakapunta o kaya ay nadaanan mo habang ikaw ay nag-iikot o naglalakad-lakad sa inyong lugar. Naisip mo na ba kung saan ka nakapunta ng mga huling araw o mga nakaraang araw na ikaw ay naglakad-lakad or namasyal sa community ninyo? Ngayon naman, isipin mo yung mga taong nakasalamuha mo o mga taong nakilala mo. Magaling! Ngayon naman, isipin mo yung karanasan mo o yung mga ginawa mo kasama yung mga taong nakasalamuha mo. Ayan, magaling! Ngayong naisip mo na ito, gawin na natin ang activity ngayon. Una, kumuha ka daw ng isang papel. Pagkatapos, kung kasya ang iyong paa, ang iyong dalawang paa, sa papel na iyong kinuha, i-trace mo po ang kanan at kaliwang paa mo. Okay, pagkatapos mong i-trace, ang gagawin mo, sa kaliwang footprints mo, ay ilalagay mo ang 5 gusto mo sa lugar na iyong tinitirhan. Okay, so you are going to write at least 5 things that you like about your community. Ano ba yung mga gusto mo tungkol sa iyong komunidad?
Halimbawa, ang mga tao sa aming tinitirhan ay mapagbigay, nagtutulungan ang aming pamayanan, malinis sa aming pamayanan, maganda ang lugar na aming tinitirhan, tahimik sa aming lugar. So, magbibigay ka lang ng 5, at least 5 na gusto mo sa lugar na iyong tinitirhan. Pagkatapos, sa right footprint mo naman o sa kanang footprints mo, ay maglalagay ka naman o susulat ka naman ng 5 problema na napansin mo sa inyong komunidad. Halimbawa, may mga hayop na dumudumi sa kalsada. May mga nagbibidyo-okay hating gabi. Ano pa? Magbigay ka lang ng 5 na kadalasang problema sa inyong komunidad na iyong napansin. Okay? So, uulitin ni teacher. Ititrace mo yung kaliwa at kanang paa mo. Pagkatapos, sa kaliwa, ang ilalagay mo ay yung 5 gusto mo sa lugar na iyong tinitirhan. Then sa kanan, ang ilalagay mo naman ay 5 problema na nakikita mo sa lugar na iyong tinitirhan. So ito po yung example. Ayan. So makikita nyo, yung kaliwa nakalagay, yung gusto niya. There are many trees around. Okay? Yan yung unang example niya. Then, sa kanan, yung isa sa mga problema ng kanilang community, our garbage can be seen everywhere. So, nakikita daw yung kalat kung saan-saan. So, ikaw, ang gagawin mo sa kaliwa, 5 ang ibibigay mo na gusto mo sa lugar na tinitirhan mo. At sa kanan, magbibigay ka din ng 5 problema na mayroon sa inyong community. Pagkatapos mong gawin yan, ay sasagutan nyo na ang processing question. So, ang unang tanong, what do you like the most about your community? So, ilalagay nyo lang dyan kung ano yung sinulat nyo doon sa kaliwang footprints nyo. Okay? Then, sa number 2, what is the most common problem that you observe in the community? So, sa number 2 naman, ilalagay nyo lang kung ano yung sinulat nyo naman doon sa right footprints nyo or yun sa kanan na footprints nyo. Yun lang yung isasagot nyo naman sa number 2. Then sa number 3, as a grade 4 learner, how can you help to make your community a better place to live in? So bilang mag-aaral sa ika-4 na baitang, paano ka daw po makakatulong sa komunidad na iyong tinitirhan para maging magandang lugar ito o mabuting lugar ito para tirhan ng mga tao. Ano kaya yung matutulong mo? Isulat mo yon sa number 3. O pwede mo diyang ilagay, tutulong po ako sa paglilinis ng aming pamayanan. Tutulong po ako sa paghihikayat sa mga taong nakatira sa lugar na aming tinitirhan upang magtulong-tulong sa paglilinis ng aming lugar. O, ilalagay mo lang dyan sa number 3 kung ano yung maitutulong mo bilang grade 4 para maging maayos yung lugar na tinitirhan mo at para maging magandang lugar siya na tirhan. Okay, pagkatapos nating gawin yung dalawang gawain kanina, ay pag-aralan naman natin ang keep in mind na may pamagat na getting involved in your community. Aside from your family and school, your community plays an important role in your development as an individual. So bukod sa mga pamilya ninyo, sa paaralan, ang inyong pamayanan o yung komunidad na inyong tinitirhan ay mayroong
mahalagang gampanin sa pagkahubog ninyo bilang isang individual o bilang isang tao. So, recognizing your ability to contribute and taking an active role in helping your community will empower you to become a responsible young citizen. So, ang pagkilala mo sa iyong kakayahan na makibahagi at magkaroon ng aktibong gampanin sa pagtulong sa inyong komunidad ay maaring makatulong din sa iyo upang ikaw ay maging isang responsableng mamamayan. Sharing your contributions to the community, no matter how big or small it is, will help you develop these 4 C's. So, ang pakikibahagi mo o ang pagbabahagi mo ng iyong contribution sa pamayanan na inyong tinitirhan, maliit man ito o malaki, ay mayroong maitutulong sa iyo upang mabuo mo itong babanggitin natin na 4 C's or 4 na C. Ano-ano ito? So, ang unang C ay competence. Ito ay tumutukoy sa kakayahan. So, ang competence ay kakayahan. By actively participating in the community activities, you discover new interests and talents. So, kapag ikaw ay aktibong nakikilahok o sumasali sa mga gawain sa inyong komunidad, madidiskubre mo o matutuklasan mo ang mga bagong interes na nais mong gawin at matutuklasan mo rin ang iyong mga tinatagong talento at yung mga talentong wala ka pa. At mas lalo mo pang mapagtitibay o mapapaunlad ang talento na mayroon ka na. So, yun yung number 1. Then, sa number 2, ang pangalawang C ay confidence o kumpiyansa. Ano naman ito? When you carry out responsibilities, you become more confident about yourself because you're able to show what you can do. So, kapag ka maayos mong nagagampanan ang iyong responsibilidad, nagkakaroon ka ng kumpiyansa sa iyong sarili. Nagkakaroon ka ng higit na tiwala sa iyong sarili dahil maayos mong naipapakita ang mga bagay na iyong kayang gawin. So, nagkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo dahil nagagawa mo pala yung mga bagay na nais mong ipakita sa iba. Ay maayos mong nagagawa ito. At naipapakita mo ito sa ibang tao. Hindi mo lang ito ginagawa para sa sarili mo. Kung hindi, naipapakita mo yung mga kakayahan mo, naipapakita mo yung mga bagay na kaya mong gawin, at nagagampanan mo ang iyong responsibilidad, at naipapakita mo ito sa ibang tao. At dahil doon, nagkakaroon ka ng confidence o nagkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo dahil nagagawa mo pala ang mga bagay na ito. Okay, bago ko sabihin yung pangatlong C, ano muna yung unang C ulit? Tama, competence. Ano naman yung pangalawang C? Very good, confidence. Ngayon naman ay connection o connection, pakikipag-ugnayan. You create connections with other people. Most importantly, you learn the importance of giving and receiving, sharing during times of plenty, and asking for help during difficult times are normal, healthy things for people to do. So, ikaw ang gumagawa ng iyong koneksyon sa ibang tao. So, ikaw ang gumagawa, ikaw ang kumikilos kung paano ka magkakaroon ng kaugnayan sa ibang tao. At mahalaga na dapat alam mo o natututunan mo ang kahalagahan ng pagbibigay at pagtanggap.
Kailangan din alam mo ang kahalagahan ng pagbabahagi sa panahon ng kasaganahan. Ibig sabihin, kung ano yung meron ka, kapag pinagpapala ka, kailangan i-share mo din yon sa iba. At tandaan mo rin na ang paghingi ng tulong sa ibang tao sa mga panahong ikaw ay dumaranas ng paghihirap o ikaw ay dumaranas ng problema ay normal lamang at maganda rin na ikaw ay humihingi ng tulong sa iba kapag kinakailangan mo ng tulong. Kasi ganun din yung ibang tao. Hihingi din sila ng tulong sa iyo kapag sila naman ang nangangailangan. At ang mga gawain ito, kagaya ng pagbibigay, pagbabahagi, at pagtulong ay ilan lamang sa mga mabubuting gawain na dapat ginagawa ng mga tao. Okay? Ngayon, dito na tayo sa pang-apat na C, character. Okay? Ito ang iyong pagkatao. When you contribute, it develops good character within you, such as responsibility, kindness, and caring. So kapag ikaw ay nagbabahagi, nagkakaroon ka ng mabuting pag-uugali o mabuting karakter sa iyong sarili, mabuting pagkatao, at nabubuo o nahuhubog sa iyo ang pagiging responsable, ang kabaitan, at ang pagiging mapagmalasakit. So, ilan lamang yan sa mga character o pag-uugali na ma-develop sa iyo kapag ikaw ay marunong na makipag-ugnayan o makibahagi sa iba. So, tandaan nyo ha, yung tatlong C. Una, competence o ang iyong kakayahan. Pangalawa, confidence o yung iyong kumpiyansa sa sarili. Pangatlo, connection o pakikipag-ugnayan mo sa iba. At ang pang-apat ay character o ang iyong pag-uugali. Okay? Ngayon naman, ay dito na tayo sa susunod. You can contribute in your community in many ways. This may include the following. So, maaari kang makatulong o makabahagi sa inyong pamayanan o komunidad sa iba't ibang paraan, sa maraming paraan. At ang mga sumusunod na babanggitin ko, ang ilan sa paraan na maaari mong magawa upang ikaw ay makatulong sa inyong komunidad. Una, donating used clothes and old books or toys to those in need. So, yung pagdodonate mo ng mga nagamit na damit at lumang aklat o laruan sa mga nangangailangan ay pagpapakita na ng pagtulong. Pangalawa, collecting things that can be reused or recycled. So, yung pagkokolekta mo ng mga bagay na maaaring gamitin ulit o ma-recycle ay isang paraan din ng pagtulong sa inyong community. Pangatlo, volunteering in activities about taking care of the environment. So, yung pagbo-volunteer mo sa mga gawain na may kinalaman sa pangangalaga ng ating kapaligiran ay isa ring paraan ng pagtulong sa inyong community. Pang-apat, help in cleaning up the neighborhood. So, ang pagtulong mo sa paglilinis ng lugar na inyong tinitirhan ay pagpapakita din po ng pagtulong sa inyong community. Panglima, doing acts of kindness and courtesy to others, such as helping your neighbor in cleaning their front yard or carrying the grocery bags of your friend's grandmother. So, yung pagpapakita mo daw po ng kabutihan at paggalang sa iba, kagaya ng pagtulong mo sa kapitbahay mo sa paglilinis ng kanilang harapan
o kaya naman ang pagbubuhat mo ng grocery bag ng lola ng iyong kaibigan, ay pagpapakita na rin ng pakikibahagi sa inyong komunidad. Remember, even a small contribution may go a long way. So, tandaan ninyo na kahit na maliit na contribution lang yan o maliit na pagtulong lang ang may bibigay mo, ay maaring malaking bahagi na ang maibibigay nito sa inyong community. You are an important member of the community. And you can help in your own simple ways. Get involved. So, ikaw ay mahalagang miyembro ng inyong komunidad. At ikaw ay makakatulong sa inyong komunidad kahit nasa simpleng paraan lamang. Ang mahalaga, ikaw ay nakibahagi o ikaw ay tumulong. Ikaw ay sumali. Ikaw ay nakilahok sa inyong komunidad. Okay, dito na tayo sa You Can Do It, na may pamagat na I am involved. Go back to your answers from the previous activity. From the listed problems that you observe in your community, choose one which you can take part in discovering solution. So, babalik ka doon sa ginawa ninyong activity kanina, doon sa footprints. Di ba? Nagbigay kayo ng 5 problema na naobserbahan ninyo sa inyong community. Pipili ka lang doon ng isa. Okay? Tapos, doon sa napili mong isa, iisip ka ng isang solusyon doon sa problemang napili mo. You are going to make a campaign poster showing a picture that tells about the activity that you want to promote. So, gagawa ka ng poster. Gagawa ka ng campaign poster. So, magdodrawing ka. Pagkatapos, ipapakita mo doon sa drawing mo yung mga gawain na maaari mong i-promote na may kinalaman doon sa problemang kinakaharap ng inyong komunidad. Halimbawa, ang napili mo ay garbage everywhere. There is a garbage everywhere o may mga basurang nakakalat kung saan-saan. So, ano yung maaari mong i-drawing? Maaari kang mag-drawing ng mga taong nagtutulungan na maglinis ng paligid. Okay? Then number 3, write a good title and a brief description about your campaign. So, iisip ka at magsusulat ka ng magandang title ng iyong ginuhit at sa baba nun ay magsusulat ka ng maliit or kaunting description tungkol sa iyong iginuhit, tungkol sa campaign na iyong gagawin. Okay? Then, gagawin mo ito sa malinis na papel at gagamit ka ng pangkulay. Okay? So, ito yung example. Dahil nga ang napili ko, kunyari, ay yung maraming kalat kung saan. Kaya naman, ang naging title ko, Community Cleanup. Pagkatapos, yung maliit na description na nilagay ko sa baba, ang malinis na kapaligiran ay refleksyon ng mga responsableng mamamayan. Okay? Ganyan lang ilalagay ninyo. Maiksing description lang ilalagay nyo sa baba na nagpo-promote ng campaign na gagawin ng mga tao na nasa inyong paligid. Tapos sa taas yung title na may kinalaman sa inyong ginuhit at may kinalaman sa campaign poster na iyong ginawa. Ngayon naman ay sagutin ninyo ang processing question. Ang unang tanong, what does your campaign poster promote? Briefly describe it. Ano daw yung pinopromote o ipinapakita
sa campaign poster na iyong ginawa, kagaya doon sa example na ipinakita ko. Ang ilalagay ko dyan, ang ipinapakita po sa campaign poster na aking ginawa ay ang pagtutulungan ng bawat mamamayan sa paglilinis ng ating kapaligiran. So, briefly describe it. So, maglalagay ka lang ng maliit or maiksing description tungkol sa iyong ginawa. So, ang ilalagay ko rin doon, makikita ninyo sa aking larawan na iginuhit na ang mga bata ay tulong-tulong na naglilinis ng paligid para mahikayat ang mga tao na tumulong sa paglilinis. So, ganun lang po ang gagawin sa number 1. Yun po ay example. So, kung halimbawa may iba kang piniling problema, ilalagay mo lang doon, dyan sa number 1, kung ano yung iginuhit mo. Tapos ilalarawan mo lang siya ng maiksing-maiksing. Then, dito naman sa number 2, how can you encourage others to join in your campaign? Paano mo daw mahihikayat yung iba na sumali sa iyong campaign or kampanya na may kinalaman sa inyong komunidad. Halimbawa, mahihikayat ko po ang iba sa pamamagitan po ng pakikipag-usap ko sa kanila at sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag ko ng mabuting gawain na ito at mabuting epekto nito kapag kami ay sama-samang gumawa ng aking campaign poster. Okay? So, yun yung sa number 2. Ilalagay mo lang dyan kung paano mo hihikayatin ang ibang tao na tumulong sa iyo. Pangatlo, in what way does taking part in community activities help you? Sa paanong paraan naman makakatulong sa iyo ang pakikibahagi sa mga gawain sa inyong komunidad? Makakatulong po ito upang ako ay maging isang mabuting tao. Makakatulong po ito para po maging maayos ang lugar na aking tinitirhan. Makakatulong po ito sa akin para maging isang mabuting mamamayan. Makakatulong po ito sa akin para ako ay maging isang responsableng tao. So, ilalagay mo lang dyan sa number 3 kung paano ka matutulungan ng pakikibahagi mo sa mga gawain sa inyong pamayanan. So, dito na tayo sa what I have learned na may pamagat na 4 corners. This time, you will be asked to share what you have learned from the previous activities and discussion about getting involved in the community. So, ngayon naman, hihingiin sa inyo ang inyong mga natutunan sa mga ginawa natin at sa discussion na ating pinag-usapan kanina tungkol sa pagiging involved ninyo o pakikilahok ninyo sa ating komunidad. Okay? Babasahin nyo lang po ang instruction at pagkatapos ay gagawin nyo ito. So, makikita nyo dyan sa inyong module na may 1, 2, 3, 4. So, kukompletuhin nyo lang po ang mga ibibigay. Sa number 1, kukompletuhin nyo lang po yung statement o yung pahayag na I love the community that I live in because. So, kukompletuhin nyo lang yan. Sa number 2, ilalagay nyo lang po yung 4 C's na ating pinag-aralan. List down the 4 C's that you will develop when you are contributing to the community. So, ilalagay nyo lang po yung 4 C's na kailangan ninyong i-develop sa inyong sarili kapag ikaw ay makikilahok sa inyong komunidad. Then, sa number 3, idodrawing nyo lang po ang picture. Draw a picture of an activity showing how will you contribute to the betterment of your community. So, magdodrawing ka lang daw po ng gawain na nagpapakita kung paano ka makikilahok or paano ka makakatulong
para sa ikauunlad ng inyong komunidad. At sa pang-apat, you are going to write down a sentence that will sum up what you have learned from the module. So, ilalagay mo lang sa number 4 ang iyong natutunan. So, nandito, gagawa ako, ay papakita ko sa inyo ang isang example. Okay, ang gagawin naman po dito, ito yung example ko. Sa una, kukumpletuhin nyo lang yung pahayag. I love the community that I live in because blank. O, isulat mo nga. Bakit mahal mo o gusto mo yung lugar na tinitirhan mo ngayon? Isulat mo nga. May naisulat ka na ba? Ito naman ang example ni Teacher Hannah. I love the community that I live in because it helps me to become a responsible individual. O pwede din na mahal ko o gusto ko ang komunidad na aking tinitirhan dahil marami akong kalaro at kaibigan sa lugar na ito. Gusto ko ang lugar na aming tinitirhan dahil tahimik dito. Gusto ko ang lugar na aming tinitirhan dahil mabait ang aming mga kapitbahay. Ikaw, ano kaya ang isinulat mo? Kung meron ka nang naisulat, dito naman tayo sa number 2. List down the forces that you will develop when you are contributing to the community. So, pwede mo munang ilagay dyan yung forces na ating pinag-aralan. Yung una ay competence. O, ano naman ang maitutulong mo kapag competence ang iyong forces na i-develop? Paano ito makakatulong sa mga tao sa inyong community? Pangalawa ay confidence. O, ano naman ang maitutulong nito sa inyong community? Ilalagay mo. Pangatlo ay connection. Paano ka makakatulong sa pamamagitan ng connection? Paano mo i-develop ang iyong sarili sa pamamagitan ng connection para mapaunlad ang inyong komunidad? At ang pang-apat ay yung character. O ano naman ang maitutulong ng character para sa inyong community? O isulat mo. For example, ito yung example ni Teacher Hannah. Sa competence, ibabahagi ko ang aking talento sa mga batang tulad ko. O yan, pwede yan, di ba? Habang dinidevelop mo pa ang iba mong kakayahan, pwede mong ibahagi yung talentong mayroon ka na sa ibang bata. Then sa confidence, hindi ako mahihiyang makibahagi sa mga gawain sa aming komunidad. Then sa connection, tutulong ako sa nangangailangan. O pwede nyo rin ilagay dyan sa connection, magdo-donate ako sa mga taong nababahaan, nasusunugan, ibibigay ko ang aking mga lumang laruan sa mga batang nasa aming komunidad. Pwede din dyan. Then sa character, magiging mabuti ako sa aking mga kapitbahay. O pwede yan. O kaya, igagalang ko ang aking mga kapitbahay. O pwede rin yan. Okay, ilalagay mo lang dyan ano yung mga bagay na maaari mong i-develop sa iyong sarili gamit ang forces para makatulong sa inyong community. Then sa number 3, magdodrawing ka lang po ng gawain na nagpapakita ng maaari mong itulong para sa ikauunlad o ikabubuti ng inyong komunidad. O pwede ka mag-drawing dyan ng mga tulong-tulong na naglilinis, o pwede ka rin dyan mag-drawing ng mga nagbabahagi ng pagkain, o isip ka ng maaari mong maitulong para sa ikabubuti ng inyong pamayanan. Yun yung idodrawing mo dyan sa number 3. For example, yung kay Teacher Hannah, yung pagtatanim. O, diba? Maaring makatulong yan para sa ikabubuti ng pamayanan. At yan, yung pang-apat naman,
You are going to write down a sentence that will sum up what you have learned from the module. So, isusulat mo lang dyan kung ano ang iyong natutunan. Halimbawa, natutunan ko po na maliit o malaking kontribusyon man ang aking kayang itulong sa pamayanan, ay dapat ko itong ibahagi dahil may magagawa na ito para sa ikauunlad ng aming komunidad. O ikaw, ano yung natutunan mo sa ating gawain ngayon? Yun yung ilalagay nyo sa number 4. Narito na tayo sa pinakahuling bahagi ng module na ito, na may pamagat na Random Act of Kindness. Magbibigay ka lang ng 5 simpleng gawain na nagpapakita ng kabutihan at paggalang na iyong ginawa sa iba at ilalagay mo kung ano ang iyong naramdaman pagkatapos. Okay, bibigyan ko kayo ng example para mas lalo ninyong maintindihan. So, iisip muna kayo ng 5 nagawa ninyo na maaring magpakita ng paggawa ng mabuti o paggawa ng kabutihan sa iba, yung mga bagay na nakatulong ka, na naging mabuti ka sa ibang tao, yung mga bagay na nagpakita ka ng paggalang, at pagkatapos nun, ilalagay mo lang kung ano ang iyong naramdaman. So makikita nyo dyan sa module, ganyan nakalagay. Act of kindness and courtesy. Then to whom, ilalagay mo lang kung kanino mo yun ginawa. And how I felt after doing it. So for example, while my mother and I were walking in the market, I saw some fruits rolling at the side of the road. We stopped, and I helped in picking up fruits that fell from the cart. So habang naglalakad, ako at ang aking nanay sa palengke, nakita ko ang ilang prutas na gumugulong sa kalsada. Huminto kami at tumulong ako sa pagpupulot ng prutas na nalaglag mula sa kariton. Okay? Tapos sa tuhom, kanino mo yun ginawa? For example, an old woman selling fruits at the market. So sa matandang babae na nagtitinda ng prutas sa palengke. Tapos lalagay mo sa how I felt after doing it, ano ang iyong niramdaman. I enjoyed picking the fruits and help at the same time. So nag-enjoy ako na pulutin ang mga nalaglag na prutas at ang pagtulong na aking ginawa. So ikaw nga, isip ka ng 5 gawain na iyong ginawa noon o iyong mga nagawa mo na nagpakita ng kabutihan at paggalang. Isulat mo rin kung kanino mo ginawa at ano ang iyong naramdaman pagkatapos. Magbibigay pa ako ng isa. Kunyari, act of kindness and courtesy. I saw a beggar or nakakita ako ng pulubi sa daan na nagsasabing gutom na siya. So, to whom? Batang pulubi sa daan. Ulitin na muna tayo sa act of kindness and courtesy. Nakakita ako ng batang marumi sa daan at pagkatapos siya ay nanghihingi ng pera o pagkain dahil sabi niya siya ay gutom na. Kinuha ko ang biskwit na nasa aking bag at inabot ko ito sa kanya. Then to whom? Batang pulubi na nakita ko sa daan. Then how I felt after doing it. Nalungkot ako para sa bata. Pero ako ay masaya dahil natulungan ko siya. Okay? Ilalagay mo lang dyan kung ano yung iyong ginawang kabutihan, kanino mo ibinigay, at ano ang iyong naramdaman. Ano pa? Nakita ko ang aking guro na maraming daladala. Kaya naman tinulungan ko siya na buhatin ang ilan sa kanyang mga dala. Sino ang tinulungan mo? Ang aking guro sa paaralan. How I felt after doing it. Ano ang naramdaman mo? Masaya ako na natulungan ko ang aking guro. So, ganun lang po ang gagawin nyo dito sa share your thoughts and feelings. Pagkatapos, kung natapos mo na ang gawain ito,
Binabati ko kayo mga bata dahil natapos nyo na naman ang ating module sa araw na ito. Magaling mga bata! Good job! Maraming salamat mga bata! Magkita-kita tayo muli sa ating susunod na aralin. Muli, ako si Teacher Hannah. Maaari din bang isubscribe ninyo ang channel na ito? Maraming salamat ulit. Stay safe and God bless. Bye!